Magandang gabi, kapatid kaibigan. Narito po akong muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na paano mariresolba ang kasalanang naipasa. Kapatid kaibigan, dito ay ikot ang aking pagtalakay sa paksang ito. Sa pagpapatuloy ng paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na katanungan na ating isa-isang tatalakayin, at ito ang pagkakasunod-sunod. Sino ang nagpasa at paano naipasa? Yan po ang unang tanong. Pangalawa, anong nangyari matapos maipasa ang kasalanan? Pangatlo, anong naging epekto ng kasalanang naipasa? At ang pang-4 at panghuli, sino ang makareresolba ng kasalanang naipasa at makapagwawalang bisa sa epektong dala? Yan po ang 4 na tanong na ating tatalakayin, isa-isang tatalakayin sa gabing ito sa tulong ng banal na Espiritu. Sino ang nagpasa at paano naipasa? Yan po ang unang katanungan. Kapatid kaibigan, alam ng maraming tao, kung hindi man lahat, na si Eva at Adan ang pinagmulan ng kasalanang naipasa sa tao, na nagbunga ng kasalanan na humantong hanggang sa kamatayan, pisikal at espiritual. At iyan ay natala sa aklat ng Roma. Pinatotohanan at natala sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12 na ganito ang nasulat: Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so that death passed upon all men, for that all have sin. Sa pamamagitan daw po ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa daigdig, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ng tao'y naging makasalanan. Yan po ang sinabi sa Roma chapter 5 verse 12. Ang istorya po ng pangyayari na ito ay mababasa sa aklat ng Genesis chapter 3, the whole chapter, mula sa pagkalinlang kay Eva kasamang nadamay si Adan, hanggang sa pagkasumpa sa ahas at sa pagtataboy sa kanila sa halamanan ng Eden. Basahin po ninyo ang buong chapter 3 ng Genesis para higit nyo pong maunawaan. Hindi ko na po isinulat ang buong chapter sapagkat lubha pong napakahaba. Mababasa naman po natin sa Biblia ang kasaysayan kung bakit nahulog sa kasalanan ang ating unang magulang, at ito ay naipasa sa atin gaya ng nabasa natin sa Roma chapter 5 verse 12. Yan po ang unang katanungan. Na sino ang nagpasa at paano naipasa? Ang nagpasa po ay ang unang magulang at ang unang tao na si Eva at si Adan ang nagpasa ng kasalanan
sa buong sangkatauhan. Pangalawang tanong, ano ang nangyari matapos na maipasa ang kasalanan? Yan po yung pangalawang tanong. Ano nga po ba ang nangyari? Kapatid kaibigan, ang nangyari ay naging likas na sa tao ang pagiging makasalanan o tinatawag na pagkakaroon ng sinful nature. At yan po ay pinatotohanan sa aklat ng Salmo chapter 51 verse 5 na ganito po ang nasulat. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Saan daw po inanyuan? Sa kasamaan. Saan daw po ipinaglihi? Sa kasalanan. So yun po ay nagpapatunay na ang tao ay likas na makasalanan. Sa paglilihi pa lang po, ipinaglihi na ng kanyang ina sa kasalanan. Yan po ang sabi sa Psalm chapter 51 verse 5, ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Sa Roma chapter 7 verse 18 ay nagsabi rin naman ng ganito, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Ano daw po ang sabi? Hindi tumitira sa kanyang katauhan ang bagay na mabuti. Yan po ang sabi sa Roma chapter 7:18. Kung hindi po tumitira ang bagay na mabuti, ano po ang tumitira? Di po ba kasalanan? At sa Roma chapter 3 verse 10, 11, and 12 ay pinatotohanan ang nasulat sa Roma chapter 7 verse 18 na hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti sa tao. At ito ang sabi sa Roma chapter 3 verse 10, 11 hanggang 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng saysay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. O wala daw pong gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan po ang nangyari matapos na maipasa ng unang tao ang kasalanan sa buong sanglibutan. Ang tao po'y naging likas na sa kanya ang pagiging makasalanan. At hindi po ako ang nagsabi, binasa lamang po natin sa mga batayang talata na ang tao ay walang tumitirang mabuti sa kanyang kalooban, walang humahanap sa Diyos, walang nakakatalastas, wala kahit isa. Yan po ang nangyari matapos maipasa ang kasalanan ng unang tao sa buong sangkatauhan. Pangatlong tanong. Dito na po tayo sa pangatlong tanong na ating tatalakayin. Ano ang naging epekto ng kasalanan? Naipasa sa atin, kapatid, kaibigan, napakalaking epekto ang naging bunga ng kasalanang naipasa sa tao. At ito po ay umani ng galit, puot, at sumpa na humantong hanggang sa kamatayan. At ang mga sumusunod na talata magpapatunay sa mga nabanggit na salita. Sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 17 ay ganito ang sinabi, at
kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ng lupa, dahil sa iyo kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Nagalit po ba ang Diyos kay Adan o hindi? Nagalit po, dahil nga po siya ay sumuway sa pinag-uutos ng Diyos sa kanya na huwag kumain nung pagkakaalam ng puno ng kahoy, ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Kaya yan po yung naging epekto sa pagsuway. Naghirap po ang tao dati po, hindi naman siya nagbubungkal, hindi naman siya kumakain siya ngayon, dahil sa kanyang pagsuway, ang kanyang kakainin ay kanya ng paghihirapan para siya ay kumain. Yun po ang sinabi sa aklat ng Genesis. Isa po yun sa naging epekto sa pagsuway na kasalanang naipasa sa atin ng ating unang magulang na si Adan at si Eva. Sa aklat naman po ng Awit, chapter 89 verse 31-32 ay nagsabi naman ng ganito, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi iningatan ang mga utos ko, kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga hampas ang kaniyang kasamaan. Di po ba nagalit din ang Diyos kasi sa hindi pagsunod ng mga tao sa kanyang inuutos? Ando pong sabi, kung magkagay aking dadalawin ng pamalo ang kanilang pagsalangsang at ang mga hampas sa kanilang kasamaan. Yan po ay isa rin sa naging epekto ng kasalanang naipasa sa atin ng ating unang magulang. Sa Galatia chapter 3 verse 10 ay nasulat din naman ang ganito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Nasaan daw po? Nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Kaya kung tayo po ay hindi nakasusunod at wala naman po talagang makasusunod sa aklat ng kautusan, ay tayo po ay nananatili sa sumpa, sapagkat iyon po ang sinabi sa Galatians 3:10, sapagkat sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat. Ang tanong, napapanatili po ba natin at nagagawa ba natin ang lahat ng nakasulat sa aklat? Hindi po. Kaya tayo po ay napabilang sa nanatili sa sumpa. Yan po yung isa rin sa naging bunga o naging epekto ng pagsuway, pagkapasa ng kasalanan sa atin ng unang taong si Adan at si Eva. Sa Genesis chapter 2 verse 17 ay sinabi naman ang ganito, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So, yun po ang bunga ng pagsuway, kamatayan.
Ito po ay, ang tinutukoy po dito ay kamatayang spiritual, yung pagkawalay sa Diyos. Kasi hindi pa naman po agad sila namatay nung oras na yung physical. Ang tinutukoy po rito ay kamatayang spiritual na ang pagkahiwalay sa Diyos. Yun po ang tinatawag na kamatayang spiritual. At bunga po ito ay naging na mararanasan ng tao, lahat ng tao, ang kamatayang pisikal at kamatayang spiritual, dahil po yun ang naging epekto ng pagsuway ng unang tao na kung saan ay naipamana at naipasa sa atin ang kasalanan ng naunang tao. At sa Ezekiel chapter 18 verse 20 ay nasulat din ang ganito, the soul that sinneth it shall die. O dahil nga po nagkasala ang tao, ang kaluluwa'y mamamatay. Kaya napapansin niyo po ba na ang tao talaga'y mamamatay kahit anong ingat po ng tao sa pag-iingat sa sarili, pag-aalaga sa sarili, darating po ang panahon, mamamatay at mamamatay, sapagkat iyon po ang naging bunga bunga po yun ng pagsuway ng tao, ng unang taong si Aban at si Edan na ipasa naman sa atin. Kaya kahit ano pong pagpapagamot, kahit anong pag-iingat ng sarili, maaaring maprolong ang buhay mo dahil may pera ka, mapahaba. Whether you like it or not, darating ang panahon, mamamatay ka, kasi yun po yung naging sanhi ng bunga ng pagsuway, naging epekto ng pagsuway ng tao sa Diyos, ng unang taong si Eva at si Adan, na ito naman ay naipasa sa atin. At darako na po tayo sa pang-apat na tanong. Natalakay na po natin yung una, natalakay na po natin yung pangalawa at yung pangatlo. Tatalakay na po natin yung pang-apat na tanong. Sino ang makariresolba ng kasalanang naipasa at makapagwawalang bisa sa epektong dala? Yan po ang panghuli at pang-apat na tanong. Alam mo kapatid kaibigan, si Kristo lamang at wala ng ibang makareresolba ng problemang kasalanang naipasa sa sangkatauhan. Kapatid kaibigan, ang galit, ang puot, ang sumpa, at kamatayang dala ng dulot ng kasalanang naipasa, kapatid kaibigan, tanging si Kristo lang ang makariresolba sa pamamagitan ng pagsampalataya mo sa Kanya para maligtas ka. Ang mga talatang sumusunod ay magpapakita na si Kristo lang ang may taglay na kakayanang makapagligtas sa lahat ng tao sa Kanya'y sasampalataya. Sa Gawa chapter 4 verse 12 ay ganito ang sinabi, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang linaw-linaw po, walang ibang pangalan. Hindi po kamukha ng ibang religious group dyan nag-aangkin na kailangan pa daw pong dumaan sa kanya para makarating ng langit. Wala po, hindi po totoo yun. Nagsasabing ako ang may-ari ng sanlibutan, pag-aari ko ang kaluluwa mo, isa lang po may makapagpaparating sa langit, yun po ay si Kristo. Wala na pong ibang pangalan sinabi, wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Kaya kung meron po nagpapanggap na sila ang daan para makarating sa langit, hindi po totoo yun. Wala pong ganun. At doon din po sa si Kristo lamang ang
bibigay. Walang ibang pangalan sa silong langit na sukat ikaligtas ng tao. Sa John chapter 14 verse 6 naman ay sinabi ang ganito. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Inulit na naman po, kanina siya lamang po ang binigay na pangalan sa silong langit. Ngayon, sinabi naman po ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So wala na pong ibang taong mamamagitan sa Ama sa atin maliban kay Kristo. Kung meron pong lumilitaw ng mga tao ngayon na sila daw po yung tagapamagitan sa Diyos para makarating tao, hindi po totoo yun. Si Kristo lang po ang nagsabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sa Kanya lang po tayo daraan. Wala na pong ibang daan para makarating sa Ama kundi sa Kanya lamang. Sa John 3:16 ay ganito naman ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, napag-alaman natin kung sino ba ang nagpasa at paano na ipasa ang kasalanan. Yan po ay nasagot natin na si Adan at si Eva ang nagpasa ng kasalanan sa sangkatauhan. Nalaman din natin na ang nangyari matapos na maipasa ang kasalanan ay naging likas na sa tao ang pagiging makasalanan. Yan po ang nangyari matapos pong naipasa ang kasalanan. Napag-alaman rin natin ang naging epekto ng kasalanan na ipasa sa lahat ng tao, na ito ay nagbunga ng galit, ng puot, at sumpa na hanggang humantong sa kamatayang pisikal at espiritual. Sa bandang huli ay napag-alaman naman natin at sa panghuli ay nalaman naman natin na mayroon namang makareresolba sa lahat ng problemang dala ng kasalanang naipasa sa lahat ng tao. Kapatid, kaibigan, ito ay si Kristo. Wala nang ibang makapagliligtas matapos na ang tao'y manalig at sumampalataya sa Kanya. Si Kristo lamang po, wala na pong iba. Kailangan lang pong manalig at sumampalataya sa Kanya. Ang sabi nga po doon sa kani-kanina lang na binasa sa John 3:16, for so God loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Bago po ako tuluyang magwakas, ako po ay magbibigay ng ilang katanungan. Kapatid, kaibigan, ayaw mo bang mapahamak? At gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ganon, sumampalataya ka kay Kristo. Yun lamang po ang paraan para hindi ka mapahamak at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Roma chapter 10 ay ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9 ay ganito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon
at buong puso kang sasampalataya sa Kanya na muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano po ang sabi? Kung sasampalataya ka sa Kanya na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos, ang sabi po'y maliligtas ka. Yun po ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9. Sabi rin naman sa Gawa chapter 3 verse 19 ay ganito, kaya nga magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong kasalanan. Kailangan po kasing magbalik loob sa Diyos dahil po natanggal po ang kaugnayan natin sa Diyos para po ma-reconnect. Natanggal po ang kaugnayan sa Diyos at nawala dahil nga po sa kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay banal at tayo ay makasalanan. So para po ma-reconnect ay kailangan po tayong magsisi. Yan po ang sabi sa Gawa. Kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kailangan po ang naputol na relasyon ay muling ma-connect sa pamamagitan ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Kanya para mapatawad ng Diyos. Dahil nga po nahiwalay, dahil nga po sa kasalanang nagawa ng unang tao na naipasa naman sa lahat ng tao. Sa unang Pedro ay ito naman ang sinabi. Unang Pedro chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa atin na makasalanan upang maiharap tayo sa Diyos. So si Kristo po ang ating tagapamagitan sa Ama na siyang nagsabing ipinadala niya ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, gaya ng mga talatang ating binasa at binanggit, kailangan nating magsisi. Kailangan nating ipahayag na si Kristo ay Panginoon at sumampalataya sa Kanyang siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Kailangan tayo magbalik loob sa Diyos upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At nang sa ganon, si Kristong walang kasalanan ay namatay para sa atin makasalanan upang maiharap tayo sa Diyos, muli tayong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ito lamang, kapatid, kaibigan, ng paraan para ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos nang dahil sa kasalanang nagawa ng unang taong naipasa naman sa lahat ng tao ay ang pagbabalik loob kay Kristo. Kapatid, kaibigan, gusto mo bang magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap sa Kanya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas? Kung ang sagot mo'y oo, maaari kitang samahan sa maikling panalangin ng pagtanggap at pagsisisi sa Kanya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na nanunood ng video ito at nagnanais na tumanggap kay Kristo upang ma-reconnect ang napatid na kaugnayan mo sa Diyos, ay tayo'y lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsampalataya sa Kanya kasabay ng pagsisisi.
Ama, lumalapit kami sa iyo sa gabing ito kasama ng nanunood kung sino man siya na nagpasya sa kanyang buhay upang kumilala at sumampalataya sa iyo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay niya at upang ma-reconnect ang kaugnayang nawala, naputol dahil sa kasalanang naipasa sa amin ng unang tao. Panginoon, lumalapit kami sa iyo kasama ng nananalangin. Una, pinagsisisihan namin ang aming mga kasalanan sa iyo na aming nagawa, Panginoon, sapagkat likas sa amin ang kasalanan, pagiging sinful nature, at ikaw lamang ang makapagbibigay ng katuwiran sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo na inialay mo at ibinigay mo para sa katubusan ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Tulungan mo ang taong ito, ang nanunood ng bidyong ito, na lumalapit sa iyo at nagsisisi sa kanyang kasalanan at tinatanggap kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa sandaling sinambit niya ang pag-anyaya sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, siya ngayon ay nabalik ang kaugnayan niya at napabilang siya sa iyong pamilya, Panginoon. Tulungan mo siya sa kanyang bagong buhay na tatahakin. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa paksang ito. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pagtulog upang bigyang kapahingahan ang pagod na katawan sa maghapong paggawa. Amen.